Kung minimum wage earner ka, madalas mo siguro nasasabi sa sarili mo na, paano ako makakaipon? Sakto lang naman yung sweldo ko. Pero ito ang totoo, ang ipon ay hindi lang para sa mayayaman o mataas ang sahod. Kahit maliit, basta may disiplina at tamang strategy ka, posible pa rin. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 paraan kung paano ka makakapag-ipon kahit maliit lang ang kinikita mo. Mga diskarte na swak sa buhay natin dito sa Pilipinas. Realistic, doable, at siguradong makakatulong sa'yo. Tip number 1, pay yourself first. Unahin mo muna ang ipon bago ang gastos. Kahit 50 pesos o 100 pesos kada sahod, iset aside mo na kaagad. Maraming Pilipino ang naghihintay kung may matira bago mag-ipon. Pero kadalasan, wala talagang natitira. Think of savings as bayad sa sarili mo. Kung nagbabayad ka ng kuryente at tubig para magpatuloy ang serbisyo, bakit hindi mo babayaran ang sarili mo para magpatuloy ang kinabukasan mo? Tip number 2, gumawa ng simpleng budget. Hindi mo makokontrol ang hindi mo sinusukat. Gumawa ng simpleng budget gamit lang ang notebook o cellphone. Isulat mo lahat ng papasok na pera at lahat ng gastos, kahit may liit na piso, para sa load o pamasahe. Sa ganitong paraan, makikita mo kung saan ka nauubos. Maraming natanggal na unnecessary expenses kapag nakikita mo silang nakasulat. At dito mo rin makikita kung ano ang pwede mong bawasan. Tip number 3, gamitin ang 50-30-20 rule. Kung kaya, sundin ang 50-30-20 rule, 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% sa savings o utang. Pero kung sobrang liit talaga ng kita, pwede mong baguhin. Kahit 10% lang muna ang savings. Ang mahalaga, nagsisimula ka. Sa Pilipinas, madalas kulang ang 50% sa needs kasi sa sobrang mahal ng mga bilihin. Okay lang, ang point dito ay magkaroon ng sistema. Kahit maliit ang porsyento, basta consistent, lalaki rin ang ipon mo. Tip number 4, tipirin ang maliit na luho. Marami sa atin ang hindi napapansin yung tinatawag na daily small leaks. Araw-araw na milk tea, soft drinks, sigarilyo, kape sa labas. Kung 120 pesos ang milk tea at 3 beses kang bumibili sa isang linggo, halos 1,400 pesos din yan kada buwan. Hindi ko sinasabing huwag ka nang mag-enjoy, pero dapat limitahan mo. Gawin mo na lang reward kapag may na-achieve ka. Mas masarap din kapag hindi araw-araw. Tip number 5, magbaon kaysa kumain sa labas. Kung araw-araw kang kumakain sa karinderya ng tig 100 pesos, that's 2,000 to 3,000 pesos a month. Pero kung magluluto ka at magbabaon, pwedeng kalahati lang ang gastos mo. Isipin mo rin ang health benefit. Mas makokontrol mo ang niluluto, mas malinis, mas mura. Sa panahon ngayon, kung saan tumataas ang presyo ng pagkain sa labas, malaking ipon ang simpleng pagbabaon. Tip number 6, gumamit ng public transport o carpool. Malaki rin ang nauubos sa pamasahe o gasolina. Kung kaya mong mag-commute o makisabay sa kakilala, malaking bawas sa gastos. Halimbawa, kung 150 pesos ang grab mo papasok araw-araw, that's 3,000 sa 20 working days. Samantalang kung jeep o bus lang, baka 50 pesos lang per day. So 1,000 pesos lang sa isang buwan. Imagine, 2,000 pesos agad ang natipid mo. Tip number 7, limitahan ang utang. Maraming Pilipino ang nadadala sa buy now, pay later. Oo, convenient, pero kung hindi mo mabayaran agad, ang taas ng interest at penalty. Rule of thumb, umutang ka lang kung talagang kailangan, hindi dahil sa gusto mo ng bagong phone o bagong sapatos. Tandaan, ang ipon, nadadagdagan, pero ang utang, lumalaki kung pababayaan. Tip number 8, maghanap ng side income. Hindi mo kontrolado kung maliit ang sahod mo, pero kontrolado mo kung paano ito dadagdagan. Maghanap ng side hustle. Pwedeng online freelancing, pagbibenta ng pre-lab items, Shopee or Lazada affiliate marketing, o kahit small buy and sell business. Kahit extra 1,000 to 2,000 pesos lang per month, malaking bagay na. Pwede mo nang gawing savings fund o pambayad utang. Tip number 9, iwasan ang lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sahod, madalas tumataas din ang gastos. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. Halimbawa, dati okay ka lang sa 6,000 pesos na phone,
Pero sa dahil tumaas ang sahod mo, bibili ka kaagad ng 25,000 pesos na phone. Walang masama sa reward, pero unahin mong dagdagan muna ang ipon bago ang gastos. Tandaan, ang yaman hindi sinusukat sa bago mong cellphone, kundi sa kapal ng savings at investments mo. Tip number 10, automate your savings. Kung hirap kang mag-ipon dahil laging nauubos, gumamit ng auto-debit o auto-transfer sa bangko o e-wallet. Pagpasok ng sahod, may automatic na napupunta sa savings account mo. Hindi mo na kailangang isipin at hindi mo na rin matutukso na gastusin. Dahan-dahan, lalaki ang ipon mo nang hindi mo namamalayan. Mga kaibigan, ang ipon ay hindi magic at hindi instant. Pero kahit maliit, kung gagawin mong araw-araw at buwan-buwan, lalaki rin ito. Ang sikreto, consistency at disiplina. Sa panahon ngayon na mahal ang bilihin at laging may emergency, mas mahirap ang walang ipon kaysa sa magtipid ngayon. Kaya simulan mo na kahit piso lang kada araw. Tandaan, ang tunay na ginhawa bukas ay nagsisimula sa simpleng diskarte ngayon. Kung nagustuhan mo ang tips na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share para mas marami pang Pilipino ang matutong mag-ipon kahit maliit ang sahod.